Nagsisimula ang anime sa gubat kung saan ang isang lalaking adventurer na nagngangalang Dale Reki ay napapaligiran ng isang kayag ng masasamang halimaw. Hinampas ni Reki ang mga halimaw ng sunod-sunod gamit ang kanyang bilis. Napansin ni Reki ang paggalaw sa kalapit na mga palumpong at humarap dito. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo niya si Latina, isang batang babaeng na may lahi ng demonyo na napadpad sa kagubatan. Nakatutok ang tingin ni Latina sa isdang ulam ni Reki habang tinutumbok niya ang kanyang espada sa maliit na demonyo. Naniniwala si Reki na nagugutom ang batang babae at binibigyan siya ng pagkain. Nakapagtataka, ang maliit na batang babae ay nagtiwala sa kanya at lumakad pasulong upang kainin ang isda. Napansin ni Reki na ang isang sungay ng batang babae ay nasira, isang malinaw na indikasyon na si Latina ay maaaring gumawa ng isang paglabag at ang kanyang lahi ay ipinatapon siya. Kinakain ng gutom na si Latina ang isda at pagkatapos ay inakay si Reki sa mga bangkay na nakahimlay sa kakahuyan, na maaaring katawan ng isang lalaking demonyo na namatay dito sa gubat na iniwan ang batang si Latina na mag-isa. Tinulungan ni Reki si Latina na maghukay ng libing para sa kanyang yumaong ama sa kabila ng hindi niya alam ang kanyang wika. Nagpapasalamat si Latina kay Reki sa kanyang mabait na kilos. Nag-iisa na ngayon si Latina sa gubat pagkatapos ng kamatayan ng kanyang ama, na nag-aalok ng napakalaking banta sa kanya. Sa pagkilala sa mga panganib, pinili ni Reki na dalhin siya sa kanyang bahay sa lungsod ng Cruz. Ang mga mata ni Latina ay lumiwanag sa kagalakan sa posibilidad na maglakbay kasama si Reki, at kumapit siya sa kanya para sa ginhawa at kaligtasan. Ang lungsod ng Cruz ay nahahati sa dalawang distrito. Ang mga Maharlika ay nakatira sa Northern District, habang ang mga karaniwang tao ay nakatira sa kabilang bahagi ng lungsod. Si Reki ay naninirahan sa katimugang labas ng pangalawang pinakamalaking lungsod ng Lobang Empire. Huminto sila sa gate at ipinahayag ng guard ang kanyang mga alalahanin tungkol sa etnisidad ni Latina. Si Reki, sa kabilang banda, ay nagsabi na si Latina ay nasa ilalim ng kanyang kontrol at nagpapatuloy sa loob upang magbayad ng toll. Si Rita, isang waitress sa isang restaurant, ay tumutugon sa kanyang mga customer, tinitiyak na sila ay bibigyan ng masasarap na lutuin. Bawat customer na namangha sa kanyang mahusay na serbisyo ay naaalala ang kanyang pangalan. Si Kenneth, isang mahusay na chef, ay maingat na naghahanda ng mga pagkain para sa mga customer sa likod ng mga eksena. Hindi nasisiyahan si Kenneth sa pagdadala ng batang babae tulad ni Latina sa lungsod habang si Reki ay kasama niya sa kusina. Binaliwala ni Reki ang kanyang pag-aalinlangan at dinala si Latina sa kanyang tahanan, na tinitirhan niya kasama sina Kenneth at Rita. Naghanda si Reki ng shower para kay Latina, napagtanto ang pangangailangan ng paglilinis ng kanyang katawan, na nababalot ng dumi at putik. Sa kabila ng pag-aatubili ni Latina, pinilit niya itong hugasan dahil alam niyang kailangan ng paligan dahil sa dumi ng kanyang hitsura. Si Rita ay hindi inaasahang pumasok sa banyo at nanginginig sa pagkakakita kay Reki na may kasamang bata. Naguguluhan sa senaryo, sinabi ni Reki ang salaysay kung paano niya nakilala si Latina, ngunit mas nababahala si Rita sa kanyang desisyon mula sa puntong ito. Ang pagpasok ni Latina mamaya sa kafe ay pumukaw sa interes ng lahat. Samantala, si Rita ay chine-check ang bulletin board, ngunit walang mga bounty sa ulo ni Latina o ng kanyang ama. Inihahanda ni Rita ang mesa para sa kanilang batang babae na bisita at nag-aalok ng kanyang napakasarap na lutuin. Naniniwala si Rita na hindi ang orphanage ang pinakamagandang opsyon para kay Latina dahil hindi siya pamilyar sa lugar. Samantala, pagkatapos ng mahabang araw, nakatulog si Latina sa sandaling tumama ang ulo niya sa unan. Nang bumangon si Reki sa kama kinaumagahan, niyakap siya ni Latina, natakot na mawala siya sa tabi niya. Naghahanda si Kenneth ng almusal para kay Latina, gumawa ng matamis na pagkain para sa kanya. Si Kenneth ay hindi karaniwang nagluluto ng matamis na pagkain sa umaga, ngunit lumihis siya sa kanyang karaniwang schedule dahil natutuwa siya kay Latina. Inaasahan ni Rita pagkatapos ng almusal na palihim na baguhin ang hitsura ni Latina, na tinitiyak na mananatiling nakatago ang kanyang pagkakakilanlan. Samantala, dinadala ni Reki si Latina sa isang shopping spree, mula sa isang tindahan patungo sa susunod, binibili ang anumang gusto niya, na nagtatapos sa isang malaking bilang ng mga produkto. Nagulat si Rita sa biglaang pagbabago ng ugali ni Reki nang bumalik sila. Ang kanyang suporta at pagbuo ng pagkaakit para sa batang si Latina sa huli ay nagbibigay inspirasyon kay Reki na malampasan ang lahat ng mga hadlang at humingi ng medikal na atensyon. Sinisiyasat ni Rita ang dahilan ng kanyang malungkot na ekspresyon kinaumagahan. Sinabi ni Reki na ang customer mula sa kanyang mahiwagang beast hunt job ay humingi ng ulat sa paghahanap. Karaniwan, si Reki ay nagdadala ng mga bahagi ng katawan bilang patunay na nagawa niya ng maayos ang kanyang trabaho, ngunit hindi niya nagawa ngayon dahil si Latina ang kanyang unang prioridad. Gayunpaman, kailangan na ngayong ihatid ni Reki ang customer sa lokasyon kung saan siya nanghuli ng mga mahiwagang halimaw. Nag-aalala siya para kay Latina. Nangako si Rita na aalagaan si Latina habang siya ay wala. Sa kabila ng katotohanan na malamang nababalik si Reki sa gabi na pinahayag niya ang kanyang damdamin para kay Latina bago umalis. Habang nagtatrabaho si Reki, ginagawang abala ni Latina ang sarili sa pamamagitan ng pagtulong kina Kenneth at Rita sa tavern. Malumanay na ibinalik ni Latina ang mga pinggan, naglilinis ng mga mesa, at tumutulong sa pagbibigay ng pagkain sa mga customers. Sa hindi inaasahan, kinikilala ni Kenneth ang kanyang mga pagsisikap at hinikayat si Latina na hayagang lumahok sa mga aktibidad sa kafe.
Nakatanggap si Latina ng dessert bilang gantimpala sa kanyang pagsusumikap. Ibinahagi ni Kenneth ang kanyang sorpresa sa kung gaano kasaya ang pagkakaroon ng isang anak at ipinayo niya sa kanyang asawa na isaalang-alang nila ang pagkakaroon ng kanilang sariling mga anak. Si Rita ay masigasig na sumang-ayon na nagsasabi na ang pagpapalaki ng mga bata ay walang alinlangan na isang kahanga-hanga at kasiya siyang karanasan. Kinagabihan, nang dumating si Reki sa bar, lumapit si Latina sa kanya at niyakap siya, ipinapahayag ang kanyang debosyon para kay Reki. Si Reki naman ay natigilan at nagulat nang marinig niya ang mabilis na pagkakatuto ng wika ni Latina. Nang tanungin ni Reki si Rita tungkol sa kanyang araw, ibinahagi ni Rita ang kanyang paghanga sa mabilis na pag-aaral ni Latina. Sinabi niya na binibigyang pansin sila ni Latina at mabilis na nag-aayos sa kanilang mga gawain. Siya ay napakahusay, at ang kanyang mga kasanayan sa pag-aaral ay hindi katulad ng iba pang mga kabataan. Si Latina ay umaayon sa mga kombensyon at gawi sa trabaho ng tavern sa loob lamang ng isang linggo. Si Rita ay tapat na nakikilahok sa mga aktibidad at ang pagiging close nila ni Kenneth ay nagpapainggit sa kanya. Nang malaman ni Latina na pupunta si Kenneth sa Southern District, hiniling ni Latina kay Reki na samahan siya at nag-alinlangang sumang-ayon si Reki. Mahigpit na inutusan ni Reki si Latina na laging tumabi kay Kenneth para di mawala at bagaman kinukumpirma niya ang pagtuturo nito, ang nangyayari sa Southern District ay ang kabaligtaran. Napalayo si Latina kay Kenneth nang hindi niya nalalaman dahil sa mga distraction sa abalang lungsod. Natuklasan ni Kenneth na wala na siya sa tabi niya hanggang matapos siyang madisoriented sa urban labyrinth. Bumalik si Kenneth sa bar, hindi siya mahanap at ipaalam kay Reki ang sitwasyon. Humingi ng tulong si Rita sa mga parokyano ng bar at nag-aalok pa ng award para sa paghahanap kay Latina. Si Latina, sa kabilang banda, ay na-stranded at hinahamon ng isang grupo ng mga batang lalaki na nananakot sa kanya. Tinulungan siya ni Chloe at binugbog ang mga batang lalaki dahil sa pantry trip sa isang maliit na bata. Nang gamutin ni Latina ang kanilang mga sugat sa pamamagitan ng kanyang mahika, nagsisi ang mga kabataan sa kanilang kawalang galang na mga aksyon at mabilis na naging magkaibigan. Nagpa siya ang mga kabataan na tulungan si Latina sa pamamagitan ng ligtas na paghatid sa kanya pabalik sa tavern. Sa kanilang pagpunta sa bar, ang mga bata ay nakasalubong si Elstead na siyang naghahatid sa kanilang lahat sa pub. Bilang gantimpala sa pagtulong sa isang kaibigan, nakakakuha ang mga bata ng candy. Ligtas silang inihatid ni Elstead pabalik sa Northern District. Nang pumasok si Reki sa loob ng tavern at nakita si Latina na nakatayo sa harap niya. Lubos na humihingi ng paumanhin si Latina para sa kanyang kawalang ingat na kinikilala ang mga implikasyon ng kanyang mga aksyon. Tumugon si Reki sa pamamagitan ng mahigpit na pagyakap sa kanya, pagpapahayag ng kanyang debosyon at pag-aalala. Si Reki ay inatasan ng isang gawain sa kabisera, ngunit plano niyang tanggihan ito at manatili kay Latina. Sinabi ni Rita na dapat mag-concentrate din si Reki sa kanyang career. Kung pipiliin niyang pumunta sa kabisera, si Reki ay maaaring magdala ng mga sariwang regalo mula doon na ibibigay kay Latina. Si Reki ay nalilito pero tinanggap ang ideya ni Rita at nag-set out sa kabisera. Bago umalis kinaumagahan, nagpahayag si Latina kay Reki ng pag-iingat sa kanyang paglalakbay. Ipinaalam ni Reki na ang kanyang ekspedisyon ay mas mahaba kaysa karaniwan, na pinipilit si Latina na maging matapang sa kanyang pagkawala. Si Reki ay dinala sa kabisera ng isang dragon rider na mukhang takot na takot sa paglalakbay. Gayunpaman, hindi alam ng rider, ang pag-iisip ni Reki kay Latina ay pinilit siyang mawala sa kanyang sariling isip. Inaanyayahan siya ni Lord Gregor sa kanyang bahay sa kabisera. Kapag patuloy na nagtatanong si Reki tungkol sa kanyang mapapangasawa, sinabi ng isang nagdadalamhating si Lord Gregor na hindi sila engaged at hindi dapat pag-usapan ni Reki ang tungkol sa babae. Nagulat si Gregor sa pag-amin ni Reki na nakatagpo siya ng demonyong batang babae. Pamilyar siya sa matapang na mga desisyon ni Reki, ngunit ang isang ito ay mas nakakamangha kaysa karaniwan. Inihayag ni Reki ang kanyang damdamin para sa batang babae at inilarawan kung gaano kahirap na iwan siya. Ipinaliwanag naman ni Lord Gregor kung bakit niya pinatawag si Reki dito. Sinasabing natuntun nila ang mga demonyong kampan ng ikapitong Demon Lord, at ang mga mababang demonyo ay naglalagay ng kanilang mga sarili sa paglilingkod sa mga Demon Lord upang makakuha ng sapat na kapangyarihan. Ang kanilang tungkulin ay manghuli at sirain ang mga demonyong tagapaglingkod. Si Lord Gregor ay tutulong sa gawaing ito. Si Lord Gregor, sa kaibahan sa ibang mga maharlika, ay medyo down to earth. Sa halip na magtago sa likod ng mga sundalo, mas gusto ni Lord Gregor na ipakita ang kanyang sarili bilang unang linya ng depensa sa labanan. Nang maglaon, ipinaalam ni Duque Esterdes sa mga tripulante ang kanilang gawain. Sa buong paglalakbay nila sa lugar, kakailanganin nilang tambangan at talunin ang mga lingkod ng Demon Lord. Si Reki ay nababalisa sa pag-iisip kay Latina sa lahat ng oras. Sa kabilang banda, ang patuloy na pagsisikap ni Latina ay nakakuha ng kanyang kakayahan sa ilang partikular na lutuin. Ang mga customer sa bar ay madalas na nakikiusap kay Latina na ihain ang kanilang pagkain upang makita nila ang kanyang kaibig-ibig ng ngiti. Gayunpaman, hindi nalampasan ni Latina ang kanyang kalungkutan bilang resulta sa pag-alis ni Reki. Ito ang unang pagkakataon na nagsalita si Latina tungkol sa kanyang kasaysayan. Iniwan siya ng kanyang pamilya dahil sa takot na masira ang kanilang imahe. Si Rock, isang lalaking demonyo, sa kalaunan ay kinupkup siya at ipinaglaban siya.
Gayunpaman, pagkatapos ng hindi inaasahang pagkamatay ni Rock, nagsimulang mag-isip si Latina kung nagdala ba siya ng kasawian sa lahat ng tao sa paligid niya. Nang walang sino mang malalapitan, nakilala niya si Reki, na nagmamahal sa kanya ng buong puso nang hindi nagtatanong sa kanyang pagkatao, na nagbibigay sa kanya ng pagtanggap at pagmamahal na kailangan niya. Bumisita si Chloe kay Latina sa tavern. Hiniling ni Chloe kay Latina na pumasok sa paaralan, na magsisimula sa susunod na buwan, at makipagkita sa mga kaibigan na kaedad niya. Sinisigurado ni Latina na kakausapin si Reki tungkol dito at pupunta siya sa paaralan kasama si Chloe. Sa kailaliman ng gubat, nagbabala si Reki na ang lupa sa bahaging ito ng kagubatan ay mainit na umaakit sa mga dragon. Dumating sila at nakita ang isang pulutong ng mga dragon na nakapalibot sa mga tao mula sa malayo. Mabilis nilang napagtanto, habang pinag-aaralan nila ang sitwasyon, na ang mga dragon ay nasa ilalim ng direksyon ng mga kampan ng Demon Lord. Naglunsad si Reki ng kanyang mga spells na umaatake sa dragon. Sinalakay at tinalo ni Reki at ng kanyang mga tauhan ang mga demon servants. Sa wakas, napadpad si Reki sa isang babae na tila pinuno nila. Inatake ng babae si Reki ngunit matagumpay na pinigilan ang kanyang pag-atake at hinuli siya, at dito natatapos ang kanilang misyon. Hindi pinapansin ni Reki ang ceremonial na kapistahan ng duke at bumalik kay Latina, na naghihintay sa kanya. Inamin ni Rita na mas gusto ni Latina na matulog mag-isa sa kwarto ni Reki kaysa katabi siya dahil naaamoy niya mula sa kama ang nakapapawi na pabango ni Reki. Kinabukasan, nagsilbi si Latina sa isang lalaki at nagtanong tungkol sa sugat sa kanyang kamay. Inaalok niya ang kanyang tulong at ginagamit ang kanyang magic spell upang gamutin ang kanyang sugat. Si Reki, na nandoon sa panahon ng pangyayari, ay naguguluhan kung paano maaaring gumamit ng mahika ang isang batang babae tulad ni Latina. Ipinaliwanag ni Reki kay Latina na ang paggamit ng mahika para sa mga tao ay hindi kasing simple ng para sa mga demonyo. Upang mag-spell, kailangan ng mga tao ng mga enchantment mula sa wika ng Diablo. Si Reki ay isa sa iilang tao na nakakaalam ng mga enchantments sa wikang Diablo. Nagtatanong si Latina kung bakit bihirang makipagtulungan ang mga demonyo sa mga tao at kung bakit ang parehong mga species ay madalas na magkaaway sa isa't isa. Si Reki, sa kabilang banda, ay walang sagot sa alinman sa kanyang mga katanungan. Ang pag-iwan kay Latina, para sa negosyo man o para sa anumang iba pang dahilan, ay palaging mahirap para kay Reki. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, si Latina ang patungo sa kanyang unang araw ng paaralan. Hinihintay ni Chloe si Latina na may halong hininga, handang ihatid siya sa paaralan. Sabay silang pumasok sa silid-aralan, kung saan nagtatampo na sina Marcel Rudy, at Ana sa susunod na 2 taon. Samantala, dumating na si Sylvia, isang bagong estudyante mula sa Western District. Si Colleen, isang mabagsik na instruktor, ay nagbibigay ng lektura sa kanilang unang sesyon, na binibigyang diin na ang layunin ng mga kurso ay hubugin ang mga mag-aaral na maging mas mabuting tao. Gayunpaman, ang komentong ito ay nagpapaisip kay Latina tungkol sa kung paano tinatrato at isinasaalang-alang ang ibang mga lahi na humahantong sa isang pagdududa na lumitaw sa kanyang ulo. Pagbalik ni Latina sa bar, nagtanong sina Kenneth at Rita tungkol sa kanyang unang araw sa paaralan. Masigasig niyang inilarawan ang kanyang karanasan. Sa kanyang unang araw sa paaralan, natuklasan ni Latina ang iba't ibang mga bagong bagay. Ang susunod na araw ni Latina sa paaralan ay naging isang bangungot. Nang malaman ng instruktor na si Latina ay mula sa lahi ng demonyo, sumisigaw siya sa galit, hinampas ang kanyang sungay at pinahiya siya sa publiko. Gayunpaman, ang mga mag-aaral ay hindi sumang-ayon sa desisyon ng guro at naitala ang kanilang galit sa paninira ng kanilang kaibigan. Umuwi si Latina, nag-aalala at wala sa sarili. Nagmamadali siya sa kanyang silid, binunot ang kanyang sungay at ginamit ang kapangyarihan na natutunan niya mula kay Reki. Si Kenneth ay nagmamadaling pumasok sa kanyang silid matapos marinig ang kanyang masakit na sigaw at natuklasan si Latina na natutulog sa sahig na may dugo sa kanyang buong katawan. Isinara ni Kenneth ang tavern para sa araw na iyon at isinugod si Latina sa ospital. Ang kanyang agarang pagkilos ay nagligtas sa buhay ni Latina. Pinuri ni Reki si Kenneth para sa kanyang tulong habang si Kenneth ay lumabas ng silid, iniwan silang mag-isa. Habang papalapit si Reki kay Latina, nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang pisngi. Ipinahayag ni Reki ang kanyang pagnanais para kay Latina na maging anumang bagay maliban sa isang demonyo. Kung hindi siya demonyo, baka hindi pa sila nagkita noong una. Ipinahayag ni Latina ang kanyang mga pagkabalisa tungkol sa pag-iwas sa mga mahal niya dahil ang mga demonyo ay nabubuhay ng 2 beses kaysa sa mga tao. Tumugon si Reki sa pamamagitan ng pagtiyak sa kanya, paghikayat sa kanya na magtiwala sa kanya at yakapin ang oras na magkasama sila. Pumunta si Reki upang salubungin ang punong priestess sa paaralan. Ibinahagi ni Reki ang kanyang mga alalahanin tungkol sa pagbuo ng kawalang kasiyahan sa paaralan at sinabi sa kanya na kung hindi siya aaksyon laban sa instruktor at tanggalin siya, dadalhin niya ang problema sa Amherst Temple. Ang babala ni Dale ay natakot sa punong pari na mabilis na pinaalis ang instruktor. Pagkalipas ng ilang araw, binibigyan ni Reki ang lahat ng tao sa bar ng libreng inumin bilang parangal sa paggaling ni Latina. Dumating na ang taglamig at nagsimula ang araw sa mahabang lecture ni Reki kung paano alagaan ang sarili. Dumating si Latina sa paaralan kasama ang kanyang mga kaibigan, kung saan pinag-usapan nila ang nalalapit na kaarawan ng ama ni Marcel at ang pagdalo nito sa pagdiriwang. Nang bumalik si Latina mula sa paaralan, humingi siya ng tulong kay Kenneth sa isang hindi nasabi na sitwasyon, at tiniyak ni Kenneth sa kanya ang buong pakikipagtulungan nito.
Lahat sila ay namangha sa kahangahangang kakayahan ng pagserbisyo sa customer ni Latina. Si Latina, ayon kay Reki, ay may natatanging kapasidad na mabilis na matuto ng mga bagong trabaho. Ang kailangan lang ay patnubayan siya, at madali niyang makabisado ang gawain. Mamayang gabi, si Reki ay nakauwi ng mas maaga kaysa sa karaniwan upang makilala si Latina, ngunit wala siya roon dahil binisita niya ang kanyang kaibigang si Chloe. Hinahangaan ng ina ni Chloe si Latina para sa kanyang mabilis na pag-aaral. Nagpatuloy siya sa pamamagitan ng pasasalamat kay Latina sa pagbibigay inspirasyon sa kanyang anak na si Chloe na magsikap ng higit pa. Sa pagtingin sa kanyang pagsusumikap, iniisip ni Reki kung sinasamantala ba siya ni Kenneth. Sinabi ni Kenneth na binabayaran niya si Latina para sa kanyang trabaho sa halip na hilingin sa kanya na gawin ito bilang isang pabor. Ang pagtuklas ay tumama kay Reki na parang isang toneladang ledrilyo na lubos na nagulat sa kanya. Dalawang nagbabantang lalaki sa background ang patuloy na sinuri si Latina, na kinilala siya bilang Diablo. Bahagi sila ng isang marahas na human trafficking ring na may maitim na ambisyon, lingid sa kanyang kaalaman. Nakikita nila si Latina bilang isang kanais-nais na bagay at sabik na makuha siya para sa malaking dami ng pera. Nagulat si Reki sa revelasyon ni Kenneth. Nagtataka siya kung bakit kailangan pang magtrabaho ni Latina para sa pera gayong binibili na niya ang lahat. Pumasok si Latina sa kwarto, inilabas ang Reg Along binili niya para kay Reki gamit ang sarili niyang pera. Bakas sa mukha niya ang saya. Lumalabas na ang pabor na hiniling ni Latina kay Kenneth noon ay ang kumuha ng pera para ihanda ang regalo. Ipinagmamalaki ni Reki ang bag na ibinigay sa kanya ni Latina. Ang susunod na araw ay nagbibigay ng pinaka-inaasahang pagulan ng niebe para kay Latina. Tuwang-tuwa si Latina na makakita ng snow sa unang pagkakataon. Ang pag-alis naman ni Reki ay palaging isang mapanglo na tanawin. Siya ngayon ay lumabas sa bar upang gamitin ang kanyang kadalubhasaan upang sirain ang mga mapanganib na hayop. Nang umalis si Reki, nakalimutan niya ang kanyang pitaka. Pagkatapos ay hinabol siya ni Latina ngunit napapalibutan siya ng dalawang manloloko. Hinabol nila si Latina sa pagtatangkang hulihin siya, ngunit dumating si Chester upang iligtas siya. Higit pa rito, sa kahilingan ni Chester, dumaan ang kanyang kaibigang tenyente at hinuli ang dalawang manloloko. Si Reki naman ay isa-isang nilaslasang naglalakihang lobo at tinapos ang trabaho. Itinuro ni Rita na tumaas na si Reki, ngunit ang mga coat na binili niya sa bahay ay hindi na bagay sa kanya. May napansin si Reki na kakaiba kay Rita at nagtanong kung ano ang sanhi ng kanyang pamumutla. Mabilis na binago ni Rita ang paksa at dinala sa kanya ang isang liham na nakuha niya mula sa bayan ni Reki sa Tetru. Pinili ni Reki na bisitahin ang kanyang lugar ng kapanganakan mamaya sa araw pagkatapos matanggap ang sulat. Ipinaalam ni Kenneth kay Reki ang masayang balita na ang kanyang asawang si Rita ay naghihintay ng anak. Natutuwa si Reki na marinig ang kamanghamanghang balitang ito, at alam niyang matutuwa si Latina na malaman ang bagong karagdagan sa kanilang pamilya. Iminumungkahi ni Reki na siya at si Latina ay umalis saglit upang bigyan ng mag-asawa ng ilang espasyo sa buong pagbubuntis nila. Pero si Latina na ngayon ang nagpapasaya sa pamilya, at ayaw ni na Kenneth o Rita na pumunta siya. Naging full-time na empleyado rin si Latina sa nakaraang 6 na buwan, at ayaw ni Kenneth na mawala ng isang mahuhusay na empleyado. Pagkatapos ay isiniwalat ni Kenneth na nag-iipon si Latina sa isang account sa lokal na Ozark Shrine. Ang balita ay tumama kay Reki na parang isang toneladang brick. Ipinaalam ni Reki kay Latina ang kanyang plano na bumalik hanggang sa Tag-Araw, at pumayag si Latina na samahan siya. Si Latina ay hindi inaasahang humiling ng kutsilyo, at dinala siya ni Kenneth sa isang lokal na negosyo na pag-aari ng ama ni Rudolph. Hindi sila ine-entertain ng ama ni Rudolph hanggang sa isiniwalat ni Latina na kaibigan siya ng kanyang anak. Samantala, dumating si Rudolph at ang kanyang mga kapatid. Nang magtanong si Rudolph tungkol sa kanyang motibo sa pagpunta doon, isiniwalat ni Latina na papunta siya sa bayan ni Reki. Unang nag-alala si Rudolph nang ipahayag niya ang kanyang pag-alis sa lungsod, ngunit tiniyak sa kanya ni Latina na babalik siya bago ang Tag-Araw. Humihingi ng 23 araw ang ama ni Rudolph para makagawa ng produkto na kinagigiliwan ni Latina. Ang mga kaklase ni Latina ay nalulugod na malaman ang tungkol sa kanyang bakasyon, ngunit ito ay walang mga hadlang. Sigurado silang lahat na nasa mabuting kamay si Latina kasama ang pinakadakilang explorer sa bayan. Si Reki naman ay namasyal sa palengke, bumibili ng mga gamit para sa kanilang paglalakbay. Nahanap ni Reki ang kanyang sarili ng harapan sa huling taong gusto niyang makita, ang mage na si Helmin. Sa pagkilala na wala siyang pagpipilian, si Reki ay mahinang humiling ng tulong kay Helmin sa pagpili ng mga item para kay Latina. Nasa sabik si Latina na tingnan ng mga kagamitan sa paglalakbay na dinala sa kanya ni Reki, medyo nakakaintriga na damit na isusuot, gayunpaman medyo mahal, ngunit hindi natatakot si Reki na bumili para kay Latina, anuman ang gastos. Sinimula ni Reki ang kanilang paglalakbay sa kabilang panig ng kanilang nakaplanong layunin, na labis na ikinagulat ni Latina. Nagtatanong siya tungkol sa kanilang itineraryo, na interesado sa pagbabago ng direksyon. Ipinahayag ni Reki ang kanyang intensyon na dalhin muna si Latina sa puntod ng kanyang ama na si Rock. Nang makarating sila sa bush, nakaramdam si Latina ng banta sa unahan nila. Nagulat si Reki sa kanyang kakayahan at mabilis na ipinadala ang mga nilalang. Gayunpaman, sa pagpunta nila, nakatagpo nila ang mga mabahong mahiwagang halimaw. Nagmamadaling tinadtad sila ni Reki ng sunod-sunod, walang pakialam sa baho. Pagkatapos magpalipas ng gabi sa bush, ipinagpatuloy nila ang kanilang pakikipagsapalaran kinaumagahan.
Si Latina ay mabilis na nagpapahiwatig ng tulay. Sinasabi ni Latina na kilala niya ang tulay mula noong siya ay bata pa, at naiintindihan ni Reki na si Latina ay mula sa bansa ng unang Demon Lord na matatagpuan sa tapat ng mga bundok. Habang papalapit sila sa magandang nayo ng Hazza, pinili ni Reki na doon magpalipas ng gabi. Nag-order siya ng ilang masasarap na pagkain sa hotel at medyo matagal nang nagugutom si Latina. Nagmamadali niyang inubos ang napakasarap na pagkain. Natuklasan ni Reki sa buong gabi na si Latina ay nag-iingat ng isang notebook sa paglalakbay at iniisip kung may sinulat pa siya para sa kanya. Si Latina, sa kabilang banda, ay masigasig na ilihim ito. Si Latina ay nasa bakasyon sa unang pagkakataon kaya siya ay sabik na matulog sa isang kakaibang lugar at tinanong si Reki kung maaari siyang matulog sa tabi nito. Pinasaya siya ni Reki gamit ang isang bagong magic trick at madaling pinaglapit ang mga kutsan. Alam ni Reki sa kanyang puso na hindi lamang si Latina ang magiging komportable sa pagtulog ng magkasama, kundi pati rin siya. Nagsimula sila kinaumagahan patungo sa Kele, isang daungang bayan. Natulala si Latina sa tanawin ng isang nayo na direktang itinayo sa dalampasigan. Sinasalubong sila ng napakalamig na hangin ng Kele pagpasok nila sa lungsod. Ipinahayag ni Latina ang kanyang pagnanais na magpadala ng mga liham sa kanyang mga kalaro sa harap ng maingat na mga mata ng Ozark God. Sa kabutihang palad, ang Kele ay mayroong isang mahusay na itinatag na infrastruktura ng Koryo na nagpapahintulot sa kanya na gawin ito. Nababahala si Reki na maaaring mawala si Latina sa masigla at masikip na metropolis ng Kele. Dahil dito, mahigpit niyang hinawakan ang kamay nito habang naglalakad sila sa kalye. Kapag dinala ni Reki si Latina sa pinakamagandang hotel sa bayan sa hating gabi, inilabas niya ang pinakamagagandang damit para sa restaurant. Napansin ni Latina ang mga babaeng kumakanta sa hotel at nagtataka kung siya rin ba ay demonyo dahil nakasuot siya ng bracelet na kapareho ng ibinigay sa kanya ni Rock. Nagpadala si Latina ng liham kay Chloe pagkatapos ng kanilang hapunan na nagdedetalye ng kanyang mga karanasan sa ngayon. Samantala, isang empleyado ng hotel ang kumatok sa pinto at sinabi sa kanila na pumayag ang mga awit na makipagkita sa kanila ngayon. Inilarawan ni Gloria, ang vocalista, ang Pulse Heiress bilang isang tradisyon sa kanilang bansa. Siya ay mula sa lungsod ng Basilios na nasasakupan ng unang Demon Lord. Kahit na ang mga demonyong lalaki ay maaaring hindi nagmamalasakit sa kanilang mga anak gaya ng ginagawa ng mga tao, sila ay nagpapakita ng isang Pulse Heiress bilang isang tradisyon. Ang mga demonyong lalaki ay karaniwang tinutukoy sa pamamagitan ng kanilang mas maikling mga pangalan, ngunit ang Pulse Heiress ay kasama ang kanilang buong pangalan. Ang tunay na pangalan ni Rock, Samurati, o ang Greenstone, ay inilalarawan sa mga inscription sa Pulse Heiress ni Latina. Ipinaalam sa kanila ni Gloria ang tungkol sa Demon World na inaasahan ang kanilang interes. Ang ikatlong Demon Lord, na kilala bilang Lord of Sis, ay naninirahan sa malayo sa silangan. Ang ika-6 na Panginoon ng demonyo ay isang napakalaking nilalang na kilala bilang the Demon Lord of the Giants. Sa pagkamangha ni Gloria, alam ni Latina ang alamat na ang pangalawang Demon Lord, na kilala rin bilang the Demon Lord of the Underworld, ang pumatay sa unang Demon Lord ilang taon na ang nakakaraan. At ang lungsod ng Basilios ay umiiral na ngayon ng walang pinuno. Si Latina ay natakot sa unang pagkakataon nang makasalubong niya ang isang halimaw habang papalapit si Joseph upang batiin sila. Inihayag ni Reki na si Joseph ay kamag-anak niya. Ang ina ni Joseph ay pangalawang pinsan ng ama ni Reki. Isang masarap na sorpresa ang naghihintay kay Reki sa loob ng bahay. Lumalabas na si Joseph ay ama na ngayon ng isang magandang babae na nagngangalang Maya. Nag-uusap ang magpinsan, naaalala ang granny ni Reki at ang kanyang mga nakakaaliw na kwento. Nagtawanan sila, na labis na nasiyahan sa mga nakakatuwang kwento at alaala na isinalaysay tungkol sa kanya. Sumama si Latina sa asawa ni Joseph pagkatapos payagang magsalita ang magpinsan. Nang tawagin ni Joseph ang Priestess of Benefits, nahulog ang isang kutsara mula sa kamay ni Latina sa hapagkainan. Agad niyang itinago ang kanyang emosyon at ngumiti, ngunit napansin ni Reki ang kanyang pagbabago ng ugali. Kinagabihan, nang magtanong si Reki tungkol sa kung ano ang ikinagagalit niya, ikinuwento ni Latina ang kanyang background sa unang pagkakataon. Si Latina ay paksa ng isang probation noong siya ay bata pa, at siya ay tinawag na isang kakilakilabot na omen. Sa kabila ng pagtutol ng kanyang mga magulang, naunawaan mismo ni Latina na siya ay isang masamang babae nang makita niyang patay si Rock sa kakahuyan. Naniniwala si Latina na namatay si Rock bilang resulta ng kanyang mga aksyon. Ang mga propesya, ayon kay Reki, ay medyo mahirap, at hindi lahat ay maaaring ganap na maunawaan ang mga ito. Malinaw na umuunlad ang damdamin ni Latina at Maya sa isa't isa. Si Maya ay patuloy na umiikot kay Latina upang makipaglaro sa kanya. Naluluha si Maya sa kanilang pag-alis na nakikiusap kay Latina na huwag pumunta. Nag-aalanggan si Latina na iwan siya, ngunit nangako si Reki na ibabalik siya kay Maya sa kanilang pagbabalik. Hinahabol sila ng mga araw patungo sa nayo ng teatro. Nilampasan ni Reki ang mga araw at pumasok sa tunnel sa unahan. Gumagamit siya ng mahika upang hipan ang bato na humahadlang sa lagusan na nagpapahintulot sa kanya na makarating sa tapat ng bundok. Gayunpaman, ang drama na ito ay pinaplano ng granny ni Reki, sa tulong ng kanyang mga magulang. Nagtataka si Latina kung bakit hinahamak ng kanyang pamilya si Reki. Gayunpaman, ang hitsura ng isang maliit na batang babae ay pumukaw sa interes ng pamilya. Iniharap ni Latina ang sarili sa mga magulang ni Reki ng madali.
Ipinaliwanag ni Reki kay Latina na ang pag-uugali ng kanyang pamilya ay dahil sa kanyang magulong kasaysayan. Maraming pinagdaanan si Reki bago mahanap si Latina, at pagkatapos ay nakilala niya si Latina, at nagbago ang lahat para sa kanya. Nanginginig si Latina at nagulat nang malaman ang tungkol sa kasal ni Frida. Ngunit, higit sa kanyang kaluwagan, mabilis niyang nalaman na hindi ito ang kasal ni Reki, kundi ang kasal ng kanyang nakababatang kapatid na si York. Inutusan silang matulog sa magkahiwalay na silid sa gabing iyon. Si Chloe ay nakakuha at nagbasa ng isang liham mula kay Latina. Inilarawan ni Latina ang kanyang mga hindi kapani-paniwalang karanasan sa mga salita. Napakaganda ng ari-arian ni teatro, at naiintindihan na niya ngayon kung bakit dito ginugol ni Reki ang kanyang kabataan. Masaya si Latina sa isang nayo na napapalibutan ng mga bundok at talon. Higit pa rito, walang maayos na paaralan tulad ng Cruz. Si Latina, sa kabilang banda, ay nakakakuha ng pagtuturo mula sa lokal na pari. Natututo si Latina kung paano magluto ng mga katanji tanging pastry mula sa kanyang anak na si Clarissa. Higit pa rito, ang buong pamilya ni Reki ay naging mabait sa kanya. Sinabihan ni Latina si Rita na alagaan ang kanyang anak at si Kenneth. Higit pa rito, ipinaalam niya sa lahat sa bar na nagkakaroon siya ng oras sa kanyang buhay. Ipinahayag ni Latina ang kanyang nais na matutong magluto mula sa ina ni Reki upang makapagbigay siya ng pinakadakilang lutuin para kay Reki. Ipinatawag ng granny si Latina at dinala siya sa lokasyon kung saan nila pinananatili ang kanilang mga alagang hayop. Ang mga asong ito ay maingat na sinanay upang hanapin at ipagtanggol ang kanilang mga may-ari mula sa mga magic beast. Nang nilapitan ni Newark si Reki tungkol sa pagtanggap bilang maging punong nayon, tumanggi si Reki. Naniniwala si Reki na ang kanyang kapalaran ay napagpasyahan na para sa kanya, at ang kailangan lang niyang gawin ngayon ay labanan ang labend at pangalagaan ang kanyang bayan mula sa patuloy na pagbabante ng mga nobles na sabik na sakupin ito. Noon pa man ay naghahangad si Reki na maging punong nayon, ngunit ibinigay niya ang kanyang posisyon upang maglingkod sa duke. Bilang kapalit, ang kanyang komunidad ay nakatanggap ng ipinahiwatig na suporta ng emperador. Kinakabahang nagtatanong si Reki makalipas ang ilang araw tungkol sa kasiyahan ni Latina sa kanyang pananatili rito. Si Latina, para sa kanyang bahagi, ay nagsasabi na nagkakaroon siya ng pinakamasayang oras dito. Nagpa siya ang granny na dalhin si Latina sa isang nakatagong lokasyon. Sa kabila ng kanyang kahilingan na sumumpa si Latina na hindi sasabihin sa sinuman, hinabol siya ni Latina sa gubat at nakalimutang kumurap. Nang ibunyag ng granny ang katotohanan, ipinahayag ng ina ni Reki ang kanyang mga alalahanin tungkol sa regular na ekskursyon ni Latina sa malalim na kakahuyan patungo kay Reki. Nagpa siya si Reki na sundan si Latina sa sumunod na araw kasama ang kanyang granny at hindi nagtagal ay nakita niya ang pag-alaga niya sa isang batang lobo. Nag-aalala tungkol sa kanyang kaligtasan, sinubukan niyang hikayatin siya na umalis sa lobo. Ngunit sa kanyang pagtataka, ang lobo ay tumugon sa pamamagitan ng pag-ungol sa kanya. Ang lobo ay isang miyembro ng Phantasma Creatures race na pinaniniwala ang mas matalino kaysa sa Maginoon na mahiwagang halimaw at sa pangkalahatan ay umiiwas sa mga tao. Ang buong village family ay masigasig na dumalo sa seremonya ng kasal nina Frida at York. Nagsuot din si Latina ng tradisyonal na kasuotan. Natuklasan ni Latina si Reki na nakatayong mag-isa sa labas ng bahay pagkatapos ng seremonya ng kasal. Sa isang mahinang sandali, inihayag niya sa kanya ang tipan na nag-uugnay sa kanya upang maglingkod sa duke. Inihayag ni Reki na siya ang pinagpalang anak ng teatro, na pinagkalooban ng mga espesyal na kakayahan na nagpapahintulot sa kanya na harapin ang isang Demon Lord. Nagulat si Latina sa balitang ito, na naiintindihan ang bigat ng mga responsibilidad at panganib ni Reki. Tinutukoy ni Latina ang katimugang bahagi ng lungsod kapag tinitingnan ang mga sketch kasama ang granny. Samantala, tapos na ang quote ni Reki. Hindi tulad ng huling Amerikana, ang kasalukuyang isa ay ganap na magkasya. Ipinaalam ni Reki kay Latina ang kanyang piniling bumalik. Sinabi ni Latina sa lobo ang tungkol sa kanyang pagbabalik sa lungsod sa kagubatan. Nakatanggap si Reki ng regalo mula sa pinuno ng lobo, ang kanyang mga balahibo. Ipagtatanggol sila ng mga balahibong ito laban sa mga matatalinong mahika na halimaw. Naglalakbay si Latina upang magpaalam sa kanyang tutor priest na si Cornelo. Si Reki ay ipinatawag ng pari sa loob para magtsaa. Pinuri ng pari ang kanyang desisyon at pinasalamatan si Reki sa pag-aalaga kay Latina. Nakipag-ugnayan ng granny kay Latina bago sila umalis. Gusto niyang maalala siya ni Latina bilang pinuno ng nayon ng teatro. Binibigyan ni granny ng alias si Latina. Siya na ngayon ang local princess ng nayon, at malaya siyang bumalik anumang oras na gusto niya. Nag-announce din ang granny ng kapistahan bago sila pumunta. Nakipag-ugnayan ang granny kay Reki kanina at ibinunyag ang sikreto ng kanilang mahiwagang mga jacket na nag-iwas sa mga hayop. Ginamit ang eagle furs para gawin ang mga jacket na ito. Ang isa sa mga dahilan kung bakit pinahintulutan si Latina na patahimikin ang mga lobo ay para makaipon siya ng maraming balahibo hanggat kaya niya para sa isang supply na maaaring tumagal ng maraming taon. Samantala, nagbibigay si Granny kay Latina ng isang ribbon. Ang mga natatanging ribbon na ito ay nilalayong pangalagaan si Latina sa kanyang pagbabalik sa paglalakbay. Bumili si Latina ng mga paninda para sa kanyang mga kalaro bilang regalo mula sa kanyang bakasyon sa pagbalik nila sa Kelia. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay at nakarating sa bahay ni Joseph kung saan hinihintay ni Maya si Latina. Tila sobrang namiss siya ni Maya dahil sa kabila ng pagsisikap ng kanyang ama, hindi niya binibitawan si Latina.
Sa kalaunan ay natagpuan ni Ricky at Latina ang kanilang daan pabalik sa kanilang tahanan sa Cruz. Nahuli ni Latina si Rita nang biglang pumasok sila sa bar. Tuwang-tuwa siyang makita siya. Si Ricky naman ay hindi sinasadyang nasira ang sorpresa ni Rita para kay Kenneth na hindi pa inaasahan ang pagbabalik ni Latina. At lahat sila ay nagagalak sa kanilang muling pagsasama. Habang naglalakad si Latina sa loob ng kanyang paaralan, lumilingon siya sa paligid at nagtataka. Sa sandaling iyon, pumasok si Chloe at buong pagmamahal na niyakap si Latina, na sinasabi sa kanya kung gaano niya siya nami-miss. Ipinagmamalaki niyang nagsusuot ng kwintas na ginawa mula sa isang piraso ng sirang sungay ni Latina, isang mahalagang paalala ng kanilang relasyon. Ipinaalam sa kanya ni Chloe na ginawa ni Rudolph ang kwintas mula sa nabasag na sungay na itinatago niya bilang isang kayamanan mula noon. Si Sylvia ay sabik na lumapit kay Latina at binombo siya ng mga tanong tungkol sa kanyang bakasyon. Samantala, naglalakad sa kagubatan sina Latina at Ricky. Nakikita nila ang isang grupo ng mga banditang naglalakbay sa malapit na nagbabalak na atakihin ang isang dumaan na karwahe. Ang mga instincts ni Ricky ay sumipa at ipinadala niya ang mga ito sa mabilis at mahusay na mga galaw. Nakipaglaban siya sa mga bandido, sa huli ay nagtagumpay at nasupil silang lahat. Ang mga natalo na mga mandar-ambong ay ikinulong sa isang malalim na hukay. Kinabukasan, ipinaalam ni Latina sa kanyang mga kaibigan ang tungkol sa mga bandido at iniharap sa kanila ang mga bagay na nakuha niya mula sa kanyang paglalakbay. Samantala, ipinaalam ni Ricky kay Kenneth na nag-aalala siya tungkol kay Latina dahil sa mga panganib ng kanyang propesyon. Pinagmamasdan ni Latina si Rudolph na suot ang kanyang sungay bilang kwintas habang nakikipag-usap sa kanyang mga kaibigan. Sinasabi niya na nakakakita siya ng iba kaysa sa iba at nakatuklas ng ilang mahika sa mga sungay. Ipinagtapat ni Latina kay Ricky ang kanyang nais na pagmasdan ng isang pulutong ng mga puting na nagtitipon sa gitnang marketplace sa gabi pagkatapos marinig ang mga kwento tungkol sa kanila. Ipinaalam ni Susan kay Latina na hindi niya kailangang lumabas para mag-aalaga ng mga hayop dahil ang isa sa kanyang mga kapitbahay, si Gojo, ay may maraming pusa at pinahihintulutan siyang bisitahin ang mga ito. Iniisip ni Ricky kung pamilyar ba ang pangalang Gojo. Ipinaalam ni Kenneth kay Ricky na si Gojo ay kabilang sa mga adventurer. Dinala ni Ricky si Latina sa tirahan ni Gojo para makipaglaro sa mga pusa. Ipinaalam ni Gojo kay Ricky na kilala niya si Reinhardt, ang kanyang lolo, na isang napakatalino na adventurer na gumamit ng mahika at mga espada. Sinabi sa kanya ni Gojo ang tungkol sa tubo ng tabako na ibinigay niya sa lolo ni Ricky at nangakong kukuha ng anumang bagay na dayuhan kay Ricky dahil negosyante na ngayon si Gojo pagkatapos magretiro bilang isang adventurer. Tinatalakay ni Gojo ang dami ng namamatay sa bata sa kanyang komunidad, kung saan isinasagawa ang maraming ritual para sa kalusugan ng mga bata. Nagpapakita siya ng isang partikular na damit para sa mga kabataang kaedad ni Latina na isinusuot sa panahon ng mga serbisyo sa templo at inutusan si Ricky na payagan si Latina na isuot ito. Iniisip ni Ricky na si Latina ay mukhang napakarilag sa damit at binili ito para sa kanya. Kinukot siya ni Rita si Ricky sa pagbili ng isang mamahaling regalo, ngunit wala itong problema sa kanya dahil gusto niyang makitang masaya si Latina. Kasunod nito, nakita naming inaalok ni Latina ang kanyang ribbon kay Rita bilang good luck charm para sa kanyang expecting baby, ngunit tumanggi si Rita, at sinabing mayroon na siyang form si charm. Ipinaalam ni Ricky kay Kenneth ang tungkol sa mga phantasmic monsters at ang kanilang relasyon kay Latina, pati na rin kung paano sila nagsupply ng mga materyales para sa maswerteng charm ribbon ni Latina. Biglang sumulpot si Helmin at hinahangaan ang kakisigan ng ribbons na suot ni Latina. Tinanong ni Ricky si Helmin kung bakit siya naririto, at sinabi niyang bumisita siya sa kanya dahil sasamahan niya si Ricky para sa susunod niyang assignment sa Royal Capital sa susunod na linggo. Tiyaking mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa higit pang mga video na tulad nito. Salamat sa panonood! Nagsimula ang kwento ng ang